Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw po sa iyo, Sir Seth. Lalo na sa mga taga-subaybay na walang sawang nakikinig sa mga kwento nyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Shino. Tubong Negros pero kasalukuyang nasa Cavite. Nakapangasawa kasi ako ng taga Luzon. Nakilala ko siya nung naging overseas worker ako noon. Ang karanasan ko na ito ay nangyari sa may Negros. Nasa 17 taong gulang pa lamang ako noon. Late 90s nangyari. Kakatapos ko pa lamang ng sekundarya. Pag-aaralin sana ako nila nanay at tatay noon kaso pinili ko munang tumambay. Alam ko namang mapagpapaaral nila ako. Pero sa abot na ng makakaya yon. Kung sa Bisaya pa, munas ginawa. Naawa ako gawa ng mahirap lang talaga kami. Bukod pa dyan ay panganay ako at may mga kapatid pa ako noong maliit pa. Sa bukid ng Tayasan Negros kami nakatira. Malayo-layo ito sa sentro. Ang problema doon, hindi pa naaabot ng ilaw. Kung kaya ang aga namin noong maghapunan, 5:00 pa lamang ay kumakain na kami. Hindi na din iba sa amin ang mga kababalagan sa lugar. Sa mismong bukid ng Tayasan ay napupuno ng mga kwento-kwento. Lalo na sa bandang amin. May lugar doon na siyang kinakatakutan. Gubat yon. At kung ano-ano na lang ang nagpaparamdam. Nanggaling pa nga ibang mga kwento sa mga magulang ko, Sir Seth eh. Nga pala, itago na lamang natin sila sa mga pangalang Nanay Joan at Tatay Melvin. Ayon kasi sa kanila noon, may aswang umano. May mga lamang lupa pang nakatira. Kaya nga daw may nakapaskil na karatula na no trespassing. Hindi ibig sabihin noon na pinagmamay-ari ng iba ang lupain. Kung hindi isang babala ito sa mga tao. Yung kapitbahay naming itago na lamang natin sa pangalang Aling Teresa. Yung anak niya ay natagpuang patay doon. 1 buwan itong hinahanap pero hindi makita-kita. Hanggang sa nangamoy na lamang umano at umabot na malapit sa bahay sa gubat. Doon ang samyo. Yung nakatira sa bahay na yun ay nagka-interes na alamin ang kung anong amoy yon. Hanggang sa napag-alamang bangkay ng isang binata. Hindi na ito makilala. Agnas na tapos litaw na ang bungo sa pisngi. Yung damit lamang ang nakilala ni Aling Teresa. Sa likod ng lahat ng nangyari, para bang walang gumawa sa kanya ng hindi maganda nun. Walang foul play kumbaga. Nilibing din kaagad yung bangkay na yon. Doon lumala ang haka-haka na may kababalagan nga ang gubat na ito. Hindi yon kalaunan sa amin. Siguro, mga mahigit 1 kilometro lamang ang lakaran at makakarating na doon sa lugar na yon. Ang karanasan ko na ito ay nangyari nung bakasyon. Walang pasok ang mga kapatid ko. May umugong na balitang may nawala na naman na tao. Pero taga-ibang nayon umano. Hanggang sa walang ibang inisip ang mga tao sa amin. Kung di ang gubat na yon. Ginalugad ang lugar. Katunayan ay kasama pa kami ng tatay at tiyo ko. At doon natagpuan ang nawawalang taong yon. Buhay pa ito, pero parang wala na sa katinuan. Dilat na dilat ang mga mata na isipin mong dumaan sa matinding pagkatakot. Kahit anong tanong ng mga magulang nito ay maging yung mga kinauukulan noon ay hindi talaga sumasagot. Hanggang sa ipinagamot yon. Ipinarehab sa Dumaguete.
Tapos noong gumaling na ay doon sinabi niya ang nangyari. Itago na lamang natin siya sa pangalang Jim. Ang sabi nito, nasa bahay lamang umano daw siya noon na natutulog. Tapos ay nakaramdam siya ng panlalamig. At noong nagising siya ay nasa loob na siya ng gubat. Iniisip niyang panaginip yon pero totoo umano talaga. Nasa gubat nga siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Takbo siya ng takbo. Tapos ay may nakita siyang humahabol sa kanya. Nakakapangilabot umano ang boses nun. Umuungol na parang kaluluwang galit na may gasgas na boses. Lumulutang yon na may talukbong na itim na tela. Pagkatapos, nang maipit siya sa isang lugar, doon niya nakita ang itsura nito. Masahol pa umano sa nakasimangot na pusa yon. Kitang-kita ni Jim ang naglalakihang mga mata na may hindi pantay na mga ngipin. Pero matutulis sa mga ito. Hanggang sa nagsisisigaw siya na hindi niya na alam ang mga sumunod na nangyari. Parang doon na yung puntong yon. Bumigay ang utak nito dahil sa tindi ng kilabot. Ang sabi ng ilan, mabuti na lamang at buhay pa si Jim. Hindi katulad nung isa na namatay na lang sa gubat. At tiyak, kung anong naranasan ni Jim ay naranasan din nung namatay. Malaking katanungan ito. Dahil nasa bahay lamang dapat ito at natutulog pero nakakalimutan na lang ang sarili na nasa gubat na. Ayon sa isang albularyo, malaki ang posibilidad na hindi lamang lupa yon. Ang tawag ko man doon, isang hukluban o hindi naman kay aswang. Maaring minanipula ng aswang o hukluban ng isang tao tapos ay idinaan lamang sa panaginip. Maaring naglakad ng tulog ang biktima hanggang sa makarating doon sa gubat. Bagamat nakapagbitaw ng kataga ang kilalang albularyo pero nanatili pa ring isang konspirasiya. Walang kasiguraduhan. Blanko pa rin ang lahat at walang ibang ginawa kundi ang bigyang babala ang mga taong malapit sa gubat na yon. Yung mga bintana, pintuan, isinasara ng maigi sa tuwing gabi. Ang iba ay nilalagyan ng kalembang. Merong lata, kutsara at kung ano-ano pang isinasabit sa gilid ng pintuan at nilalagyan ng mahabang tali na nakaugnay naman sa pinto nun. Kumbaga, kung sakaling may lalabas at papasok ay malalaman talaga nila. Tutunog yun eh. Sa akin naman Sir Seth ng mga panahon na ito, baka mga adik lang na pumunta sa gubat ng tamaan ng matinding topak. Usong-uso sa amin noon ang paggamit ng katsubong o yung talampunay na tanim. Yung bulaklak lang noon, binibilad tapos inihahalo sa kape. Minsan pinapakuluan, tapos iniinom yung katas. Basta, tatakbo talaga ang isang tao kapag napasobra ng tama noon. May isang beses pang may nangyari sa amin na may taong umakyat ng puno ng niyog tapos ayaw nang bumaba kasi nga may malaking buhaya o mano. Nabaliw yon. At kilala yon sa amin na malakas sa bawal na gamot. Yung anak din ni Aling Teresa, balitang adik din umano. Napasmo at nakakain ng hilaw na kamote yon. Makakita lang ng napapadaan, nagtatago na. Tapos yun, biglang nawala at natagpuan na lamang sa gubat. Yun lamang ang tumatakbo sa isipan ko na paliwanag. Naniniwala naman ako sa kababalagan sa gubat sa amin. Meron talaga. Pero ang bigyang opinyon ng lahat ng kaganapan na may kinalaman dito ang kababalagan parang kalokohan na. Likas na mausisa ako Sir Seth. Humahanap talaga ako ng literal na paliwanag. Hanggang sa isang araw noon, naburyong ako. Ang ginawa ko ay gumala-gala ako doon sa malaking sakahan malapit sa gubat.
May ilang tao namang mag-uuma pero pinagsasabihan ako noon na wag aabot sa gubat. Mga kaanak ko lang din kasi ang ilan dito. Mahilig akong mamitag ng mga ibon, kagaya na lang ng tikling, pakuro at iba pa. Minsan ang nakukuha ay mga labuyo. Marami sa amin nun. Gumala ako para pandawin ko ang mga bitag. Wala makakuha. Hanggang sa nakakita ako noon ng baboy. Mga baboy ramo kung hindi ako nagkakamali. Parang tren itong magkakasunod na naglalakad. Mga 5 ang bilang ng mga malalaki. Tapos may maliliit din. Ang problema, doon mismo sa bugat na gubat yon. Siguro lumabas sa mga ligaw na hayop na yun kasi nga bihira na lamang pasukin ang gubat ng mga residente. Sobrang nanabik ako noon. Napakadali pa namang hulihin ng mga baboy ramo. Bitag lamang din pero makapalang lubid. Nangangati talaga ang kamay ko noon. Hanggang sa naglakas loob ako. Tutal, sa bukana lang naman kaya hindi ako pupunahin masyado. Umuwi muna ako noon tapos gumawa ako ng lubid mula sa ibla ng abaka. Na siyang isa sa pinagkakakitaan ng mga residente doon sa lugar. Matapos ko makabuo ng halos 4 na dipang lubid, umalis na ako pero may dala din akong itak. Doon ako dumaan sa may masukal na talahib para hindi ako makita ng mga mag-uuma na kaanak ko lang. Pag nakita kasi ako ng mga yan, tiyak, sisitay na naman ako. Baka isumbong pa ako sa mga magulang ko. Nang makarating ako, medyo maputik sa parting yon. May konting tubigan. Kaya pala ang dami mga baboy ramo, gawa ng nagkalat ang mga bakas ng hayop at may mga dumi din. Naganap ako ng pwesto. Maingat ako gawa ng pwede akong makita ng mga nag-uuma. Naroroon din naman ang tiyuhin ko, kapatid ni tatay na ubod ng pilyo. Ito yung kasama namin ng tatay ko nang tumulong kami hanapin ang nawawalang tao. Itago na lamang natin sa pangalang Simon. Binata pa. Tumatambay ito sa umagawa ng naroroon ang kinagigiliwan niyang babae. Parang asong buntot ng papakitang tao. Tumutulong kunwari. Nakikitira ito sa amin, Sir Seth. Mula ito nang dalhin ng tatay ko at hindi na umuwi pa. Nawiwili ito sa kapitbahay naming si Lorna, pamangkin ni Aling Teresa na taga Mabinay. Hindi na rin umuwi ito mula nang namatay ang anak ni Aling Teresa. Wala na rin kasing kasama si Aling Teresa noon kaya siguro nagkaganon. Pero napaka-weirdo kong kumilos. Parang may kaalitan. Yung mukha minsan mo lang makitang hindi nakasimangot pero noon pa man, panay dalaw ito sa amin. Si Tio ay katuwang ng tatay ko sa pananagat. May bangka kami sa may sentro tapos may payaw kami. Kahit nasa bukid kami, pananagat ang ikinabubuhay namin. Hindi talaga kasi kami taga-bukid. Lumipat lamang ng bagdesisyon na ang tatay kong bumukod sa lola at lolo. Yung bahay ng mga lolo at lola namin ay nasa tabing dagat at doon kami nakatira dati. Bali ay na nga. Sobrang ingat ko nun. Habang naglalagay ng bitag, ay panay tingin ko din sa gubat. Kahit papaano kinakabahan ako. Hanggang sa naglapag ako ng 3 bitag. Tapos ay doon ako sa kabila dumaan. Para isiping nanggaling lamang ako sa may kalsada. Noong papauwi na ako, sinalubong ako ng tiyo ko. Sinita ako nun. Ang sabi ay ano daw ang ginagawa ko sa bukana ng gubat na ito. Nakita pala ako ni tiyo. Sabi ko naman wala. Napadaan lang. Hindi ka nakikinig sa tatay mo ha? Nako, kapag nalaman niya magagalit yon. Sino yung kasama mo? Napasimangot ako noon.
Siyempre takang-taka ako kung sino ang kasama na binabanggit niya. Nagkibit balikat ako tapos sinabi kong ako lamang mag-isa nun. May kasama ka. Sumusunod sa'yo eh. Tumakbo pa nga para magtago eh. Ha? Wala naman eh. Ako lang mag-isa doon. Nananakot ka naman dyan, Tiyo eh. Pambihira. Tirik ang araw, nanliligaw ka dyan kay Ate Lorna. At dito pa talaga sa uma. E nasaan si Ate Lorna? Di ba narito lang yun, Tiyo? Banat ko sa kanya noon. Nagtataka ako gawa ng naroroon lang naman si Ate Lorna. Nadaanan ko pa ito. Nung umuwi na ako ay hindi ko inaakalang sumunod pala ang Tiyo. Naabutan niya ako malapit na sa amin. Akala ko ay papagalitan ako, kaso ang sabi niya, wag na daw akong babalik doon sa bukana ng gubat kung wala akong kasama. Malamang sa malamang ay iba na umano ang nakikita niya noon. Hindi ko na pinagtuunan pa ng pansin ang sinabi ni Tiyo. Ito kasing si Tiyo ay likas talaga sa kanyang pananakot. Lalo na't kasagsagan ng kababalagan sa lugar namin. Minsan ay ginugulat ako. Kinabukasan, umaga, inabangan ko lang sina tatay noon na umalis kasi nga papandawin ko na noon ang mga bitag ko. Ito kasi mga baboy ramo ay madalas gumagala at kumakain kapag gabi. Kaya may kutob akong napagala na naman ito doon sa bukana ng gubat. Wala si Tiyo noong mga panahon na yon. Sa tingin ko ay naroroon na naman ito at nakayampungad o nakaabang kay Ate Lorna. Hindi ko alam kung anong nakain. Ito kasing si Ate Lorna, hindi naman sa panglalait pero sa mukha pa lang parang napakapangit na ng ugali. Ang aga nitong magising ni Tiyo at tinutulungan si Ate Lorna. Sumasama pa minsan sa balon. Para bang ginayuma. Hindi naman sa pagmamalabis Sir pero may itsura kasi ang Tiyo nun. Minsan pa nga ay nasita ito ng tatay na baka mangkukulam daw itong si Lorna at mag-iingat umano yon. Tapos may sa pagkaaswang daw kung kumilos pero tinatawanan lamang ito ni Tiyo. Ayun, umalis ka agad ako. Nagkukumahog ako noong tumatakbo patungong kusina. Lumabas ng bahay at wala nang lingon-lingon pa. Sa mga puntong yon ay may iilang mga tao na ang abala. Pero dire-diretso lamang talaga ako ng lakad. Hanggang sa makarating na ako sa lugar. Doon ay nakita kong nakahawi-hawi ang mga damo. Parang inararo ang putik. Medyo nananabik ako nun. Gawa ng parang nakahuli ang isang bitag ko. Mga ilang distansya pa ako nun. Umaabante ako ng dahan-dahan. Hanggang sa nabigla ako gawa ng meron ngang baboy ramo. Yun nga lang, kalahati na lamang ng katawan nito ang nakikita ko. Nagkalat ang dugo sa paligid. Nakalabas na ang bituka. May nakita pa akong mga bakas ng yapak sa lupa at galing ito mismo sa yapak ng isang tao. Kinabahan ako nun. Baka kasi nahuli ang baboy na ito at kinain naman ng aswang. Gusto kong kunin yon pero nagdadalawang isip naman ako hanggang sa makarinig ako ng ungol. Nakakapangilabot ang ungol na yon. Nanggaling yun mismo sa loob ng gubat. Saglit kong tinanaw ang kakahuyan. Nakikita kong tinatamaan na ito ng malaispanadang liwanag mula sa kasisilang na araw. Yung mga hamog, unti-unti na ring nawawala nun. 3 beses yung ungol na yon. Hanggang sa may naaninag akong imahe ng isang tao. Nakapatong ito sa isang malaking bato. Napakadumi nun. Kumaripas na ako ng takbo pa uwi. Walang ibang pumapasok sa isipan ko kung hindi
Aswang ang nakita ko na yon. Nang makarating ako sa bahay, nakita ko si Tio. Nakabungad ito sa bahay nila Aling Teresa. Panay tawag sa pangalan ni Lorna. Nilapitan ko siya noon at sinabi ko ang mga nakita ko, maging yung itsura ng baboy na nahuli ko noon. Siyempre nung una, nagalit. Pero sinabi niya sa akin na puntahan daw namin. Kumuha ng itak ang Tio Simon. Pumunta kami sa parte kung saan ko nakita ang baboy ramo na yon. Nakita niya yung itsura ng baboy ramo. Tinutunto ng Tio ang mga bakas ng yapak sa lupa. Patungo ito sa gubat. At maaaring tama ako ng hinala nun. Yung nakita kong nilalang sa itaas ng bato, yun yung kumain sa baboy na nahuli ko. Tinuro ko naman sa kanya kung saan banda. Hindi siya nagsalita. Tahimik na umabante ng lakad patungo sa gubat. Nakasunod naman ako sa kanya habang daladala ko ang sarili kong dalang itak. Hanggang sa makarating kami doon sa kung saan banda ko nakita yung nilalang. May mga bakas ng tilagsik ng dugo. Tapos ay may kalimot sa batong yon. Nawari ba'y lika ito ng nilalang nang umakyat dito doon. Huwag ka nang babalik dito ha. Baka maaktuhan ka. Imbis na katulad ng baboy ramo yung kakainin. Baka maging ikaw pa. Wika ni Tio. Naniniwala din akong aswang yon. Pero yung takot na dulot ng kababalagan sa lugar, hindi yun siguro ang dahilan dahil kung kumakain man yun ng tao, dapat may mga bakas na yung mga nawawala, di ba? Kaya bisyo talagang naiisip kong dahilan. Magpaganon pa man ay hindi talaga maiwasan ng matakot. Gawa ng karumal-dumal ang nangyari sa baboy na yun, Sir Seth. Umuwi kami nun. Kukunin ko sana yung natirang labi ng baboy kaso sinabi ng Tio na wag na umano. Baka kasi may yanggaw na iniwan. Kinagabihan, sinumbong ako ng Tio. Pinutakti ako ng kaliwat kanang sermon. Inuna ko daw ang kalokohan. Hindi ko binantayan yung bahay. Hindi ko binantayan ang mga kapatid ko. Hindi na rin ako nagsalita pagkatapos noon. Delaminado naman akong kasalanan ko. Pero ang nangyaring nakakita ako ng aswang, hindi naman sinabi ni Tio sa mga magulang ko noon. Nilihim niya ito dahil nga mas lalala lamang ang katatakutan sa lugar namin. Tsaka siguro, ang pinaka-main goal ni Tio noon para mapagsabihan ako ng mga magulang ko na huwag pumunta doon sa lugar. Maraming araw ang lumipas. 1 buwan. Paparating na ang pasukan noon. Namili na ang mga magulang ko ng mga magagamit ng kapatid ko sa eskwelahan. Itong si Tio, napapansin kong balisang-balisa. Bagamat ganoon pa rin ang ginagawa sa araw-araw pero lanta ang kanyang balat. Para bang may sakit. Parang anemic. Naisip ko nga noon na baka nag-aanuhan sila lagi ni Ate Lorna. Gawa ng gabi-gabi na lang laging wala si Tio sa amin. Tapos ay nakikita kong naroroon ito sa bahay nila Aling Teresa. Nakatambay. Yun bang walang pahingang ano? Basta, alam niya na yun. Hanggang sa isang hapon, bigla na lamang umubo ng umubo itong si Tio. Tapos napansin ko ang palad niya na may mga bahid ng dugo. Nagulat ako at nag-alala. Sabi ko hindi na maganda yun. Tingin ko ay may sakit ito. Kasalukuyan ako noong nagsisibak ng panggatong sa gilid ng bahay. Habang si Tio ay tinatahi niya ang lambat na nakasampay nun. Lumapit ako sa kanya. Tinanong ko siya kung may masama ba sa katawan. Gawa ng narinig ko yung pag-ubo niyang parang kinalembang na kaldero sa tigas. Tapos sa may dugo pang kasama.
Ay, wala, Shino. Nasobrahan lang ako sa trabaho siguro. Nagtataka ako noon dahil alam ko namang walang gaanong ginagawa si Tio. Hindi naman patayan ang trabaho nila ni tatay. Tsaka 2 beses lamang sa isang linggo silang managat noon. May iba pa kasing ginagawang tatay. Magkasama sila ng nanay na nagtitinda ng isda doon sa may sentro. Tio, ipahinga mo din kasi ang kahalayan mo sa katawan. Panay kayo siguro ni Ate Lorna, no? Huwag mong itanggi. Hindi na kita nakikita sa salang natutulog. Kala mo Ano? Ibang ka ba? Nandyan lang ako sa beranda. Tsaka hinaamoy yung boses mo. Walang nangyari sa amin ni Lorna, no? Loko ka talaga. Anong ginagawa mo dun sa likod ng bahay nila Aling Teresa? Kasama si Ate Lorna. Ano yun, nagdadasal? Kamuntikan akong madagukan nun. Nakita ko kasi talaga sila noon na bigla na lang nagtago sa likod ng bahay. Madilim doon kaya, syempre, ano pa bang papasok sa isipan ko, di ba? May kung anong ginagawa. Pero ayon kay Tio ay wala naman umano. May pinapasuyo lamang si Lorna. Kasi nga ang labahin nito ay nakasampay sa likod at nagpapatulong yun dahil parang uulan. Labahin daw. Ang tagal niyong bumalik Hindi na kumibo ang Tio. Muli siyang umubo. At may kasama pa ring dugo ang ubo na yon. Sa puntong yun ay para siyang lasing. Yun bang mawawala ng balanse sa pagkakaupo. Kaya naman mabilis ko siyang inalalayan hanggang sa may napansin ako sa bandang likuran niya. May parang pasayon sa kanang bahagi ng kanyang likod. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko dahil parang may butas ang likuran ng Tio. Winalis niya ang kamay ko na wari ba'y iniiwas niya sa aking makita ang sugat na yon. Tio, ano yan? May sugat ka Tapos parang magapa. Tumayo ang Tio noon tapos nagpasuray-suray pa itong naglakad patungo sa beranda. Humiga siya doon. Kumuha naman ako ng tubig tapos ipinainom sa kanya. Ang sabi niya sa akin, galis lamang daw yun nung una. Tapos ay nagtuklap-tuklap hanggang sa lumala. Doon ko na nakita ito ng maayos. Tumagilid siya, Sir Seth. Napakalalim. Parang 1 pulgada ang lalim nun. Doon mismo sa pako-pako o sa shoulder blade yon. May kakaibang amoy pa ito na parang bulok na hayop. Sinabi ko sa kanya na ipagamot na ito. Dagdag ko pa ay sasabihan ko si tatay sa kalagayan niya pero umiling ang Tio. Ayon sa kanya ay wala lamang daw yon at gagaling din umano. Biruin niyo, parang singlaki lang ng dulo ng daliri ang sugat pero napakalalim. Pero sa kabila ng lahat, ayos lamang daw siya. Yung paghiga niya doon ay hanggang hapon na. Hanggang sa dumating na lamang si tatay at hindi ko naman din sinabi kung ano ang nangyari sa kanya. Kinagabihan, naroroon pa rin ang Tio. Parang medyo maayos na ang pakiramdam nito. Hindi na umuubo. Nung gabi na yun ay doon ako sa sala natulog. Doon mismo sa pwesto kung saan natutulog ang tiyuhin. Gusto ko kasi siyang pakiramdaman noon. 2 kasi ang silid sa amin tapos yung isa sa aming magkakapatid. Pero ayun nga, sa labas ako natulog noon. Hanggang sa lumalim na ang gabi noon, may narinig akong bigla na lamang umungol sa may labas. Kaboses ni Tio ang ungol na yon. Yun bang parang naghihiyatid at nag-iinat ng katawan. Nagtuloy-tuloy yun kaya naman nabahala na ako. Sinilip ko si Tio sa bintana.
Hanggang sa ganon na lang ang panlalaki ng mga mata ko dahil doon sa gilid ng beranda namin ay may nakita akong nakadapang tao. Imahe lamang ang nakikita ko pero nasa gilid yun mismo kung saan naroroon si Tio nakahiga. Hanggang sa nakita kong umupo na yun sa lupa. Sinipat ko lang ng sinipat yun. Hanggang sa unti-unting naging malinaw sa akin ang itsura niya, Sir Seth. Nakakatakot yun. Babae na nakahubot-hubad na may telang kulay itim na parang nakapulupot sa leeg niya. Parang sarong. Nakakapit ito sa likod ng Tio habang nakaupo sa lupa. Parang nakagapos ang dalawang kamay sa katawan. Maging yung buhok ay gumagalaw-galaw na parang mga bulate. Nakagapos din ang mga yun sa katawan ng Tio Simon. Ang mukha nito ay nakangudngod doon sa likuran niya at doon nanggagaling ang ungol na yon. Napamura ako nun. Mabilis akong nagtungo sa may kusina. Doon ako dumaan gawa ng masyadong silyadong pinto sa harap. 2 kandado ang nakatarangka doon. Kumuha ko ng itak tapos pinuntahan ko ang harapan. Doon na kumalas ang nilalang. Mabilis na gumapang patungo sa dilim at naglaho na parang bula. Sinindihan ko ang gasera sa may beranda. Naiwan niya si Tio na mahimbing na natutulog nun. Sinilip ko ang kanyang likuran. Dumudugo ito. Kung hindi ako nagkakamali, yung nilalang na nakita ko, hinihigop ang dugo sa katawan ng Tio nang walang kamalay-malay. Pero malaking katanungan kung bakit nangyari yon. Isa pa, sino ang aswang na yon? At bakit si Tio pa? Hanggang sa bigla ko na lamang naalala noon na ang ungol nun ay kapareha ng narinig ko noong makita ko ang nilalang sa gubat. Posibleng iisa lamang sila. Dali-dali kong ginising si Tio. Sinabi kong may aswang kanina, tapos ay nasa bandang likuran niya ito. Sinabi ko din na baka ito ang dahilan kung bakit may sugat sa likod ng tiyuhin nun. Basta lahat ng pagdududa ay sinabi ko na baka sinisip-sip ng nilalang ang dugo niya sa katawan kaya siya namumutla at nanghihina. Yung aswang, Tio, parang yun din yung nakita ko sa gubat pero bakit ikaw? Ano ka mo? Huwag kang magbiro. Wala naman akong nararamdaman . Totoong sinasabi ko. Basta nakita ko siya. Gumapang pa nga . Tapos nawala na lang bigla. Sa mga puntong yon, kumalampag ang kandada ng pintuan. Pumukas ito tapos bumungad si tatay na nakasimangot ang muka. Kung ano daw ang nangyayari at ang ingay namin. Sinabi ko namang inaaswang si Tio at doon ko sinabi sa mga magulang ko ang lahat. Maging yung nangyari sa bukana ng gubat. Ano? Namitag ka at may nakita kang aswang? Tay, pasensya na po. Pero yung usapin po dito yung kalagayan ng Tio. Tingnan nyo, nangihina siya. Tapos dito, tingnan nyo, may butas sa likuran niya. Kita kong nakayakap sa likod niya yung aswang na yon. Tapos yung buhok nun, nakagapos sa katawan ni Tio. Inamoy-amoy ng tatay ang sugat ng Tio nun. Tapos nakita ko ang reaksyon ng mukha ng tatay. Ang sabi nito, amoy aswang umano. Pamilyar sa kanya ang amoy dahil minsan na daw noong may nagparamdam na aswang nang nagbubuntis pa ang nanay sa bunso kong kapatid. Mukhang inaaswang ka nga, Simon . Saan ka ba nagpupunta ? Wika ng tatay nun. Hindi kagad nakapagsalita si Tio.
na para bang nag-iisip pa ito. Hanggang sa sinabi niyang dito lang sa paligid ng bahay. Pero sumabat ako nun. Sinabi kong gabi-gabi ay naroroon si Tio sa bahay nila Aling Teresa kasama si Lorna. Napamura si tatay. Yung murang mahina lang. Tapos pabulong na sinabi nito habang nakaduro ang kamay sa kinaroroonan ng bahay nila Aling Teresa. Di ba nga sinabi ko naman sa'yo na may pagkaaswang yan? Hindi natin alam ang dahilan kung bakit yan napunta dito eh. Pero may narinig ako sa kumpare ko. May tinutugis daw na aswang dun sa Mabinay. Hindi kaya yung babaeng yun yung tinutugis? Matagal na akong naghihinala pero nagdadalawang isip akong punahin kasi nga kaibigan natin si Teresa eh. Bago pa mamatay ang anak ni Teresa, nandyan na at madalas dumalaw si Lorna. Mula nung nagpakita yun sa lugar natin. Aba, dun din sumabog yung haka-haka na may kababalagan sa gubat, di ba? Baka yun din yung dahilan ng pagkawala ng tao na yung parang nabaliw sa gubat. Baka yun nga rin yung pumatay sa anak ni Teresa eh. Kinilabutan ako noon sa sinabi ni tatay. As in ganun talaga kahina ang pagbigkas nito pero sobrang seryoso ng kanya mukha. Dagdag pa ng tatang, huwag na daw babalik si Tio doon sa bahay ni Aling Teresa. Pero hindi nagsalita si Tio nun. Nakatulala lamang na para bang hindi makapaniwala. Kinabukasan, napapansin ko si Tio na hindi na lumalabas sa bahay. Para bang nakikiramdam lamang ito. Ako din noon, nakikiramdam lamang din. Si Ate Lorna ay hindi ko pa nakikita. Maging sa hindi ko siya napapansin. Naguguluhan ako noon. Pinagdugtong-dugtong ko ang sitwasyon, lalo na sa mga sinabi ni tatay na baka itong si Lorna ang dahilan sa pagkamatay ng anak ni Aling Teresa. Sobrang layo kasi. Sa pananaw ko talaga noon, lulong lamang sa droga ang anak ni Aling Teresa. Maging yung isa pa. Pero kahit papano, may punto din naman si tatay. Talagang naghihinala na rin ako, lalo pa sa mga sandaling yon, na hindi ko pa nakikita itong si Lorna. Yun lang ding araw na yon na hindi ko siya nasilayan. Hinanap nga ito ni Aling Teresa at umabot sa amin sa kakatanong kung nasaan ang pamangkin niya. Sinabi naman ni tatay na hindi namin alam. Hindi namin nakita noon. Pagkaalis ni Aling Teresa ay nagwika si tatay ng, "Kita niyo na? Hindi nagpakita. Di ba kayo naghihinala?" Si nanay noon ay pinuna si tatay. Huwag daw makabintang ito pero giniit ni tatay na malakas ang kutob niya. Kaya noon talagang nagiging pulido na rin ang kutob ko. Si Tio naman ay napatango ito. Tapos ay may sinabi sa amin. Si Lorna umano ay may kakaiba dito pero ipinagsawalang bahala niya lang. Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niya ito. Nililigawan niya pero hindi pa siya sinasagot. Noon umanong 1 buwan, yung nasa bukana ako ng gubat. Si Lorna umano yung nakita ng Tio na sumusunod sa akin. Pero nang makita siya nito, bigla na lamang umano yung tumakbo. May kutob na talaga siya noon kaya binalaan niya ako noon pero noong pagsapit umano ng gabi, inakit siya ni Lorna. Kaya nawala ang hinala nito. Umamin si Tio na makailang beses na umanong may nangyari sa kanila. Sa mga binitawang kataga ni Tio noon, para bang natulala ako. Totoo pala talagang nakita ni Tio na may sumunod sa akin. Kumpirmado. Aswang nga si Lorena. Pero ang problema, hindi ito nagpakita.
Isang linggo na lamang ang lumipas pero wala pa ring Lorna na lumalabas. Ipinatingin si Tio sa albularyo. Kasi nga, ipinagamot ang sugat nito sa may likuran. Doon na kumpirma ng albularyo na aswang umano. At ang uri ng aswang na may gawa noon kay Tio. Isang kubot. Ginagamit ito ang buhok para mamiktima. Nagtanong ang albularyo kung kilala ba umano ng Tio ang aswang pero hindi nagsabi si Tio ng pangalan nun. Napag-usapan na namin yon na walang magkakalat ng kwento hanggat hindi pa pulido ang ebidensya. Baga, inaantay na lamang namin noong magpakita itong si Lorna. Hanggang sa hindi malamang dahilan, isang gabi, nagsisisigaw si Aling Teresa sa bahay nila. Nagising kami noon. Madagdag ko lamang, Sir Seth, na magkakalayo yung bahay sa lugar namin. Pero yung bahay lamang namin at bahay ni Aling Teresa yung pinakamalapit. Mabilis naming pinunta ng bahay niya. Naabutan naming nakahandusay na sa sahig si Aling Teresa. Patay na ito. May dugo sa ilong niya pero walang kasugat-sugat sa katawan. Hinanap ni tatay si Lorna. Gaya ng sinabi ng albularyo, ay buhok ang ginagamit nito sa pagpatay. Hinanap namin ang hinanap si Lorna noon. Nabulabog talaga yung lugar namin. May ilang mga kapitbahay namin noon ang tumulong. Mga pinsan lamang din ni tatay ito. May mga dalang sulo. Nang makarating sa gubat, tuon nakita ang nilalang na yon. Kitang-kita ko ito kung paano kumilos. Parang lumilipad, Sir Seth. Napakabilis. Tama ang sinabi nung nawawalang tao na nabaliw. Tao na nakatalukbong ng tela. Ganun na ganun ang nakikita ko. At ang telang ito, yun din ang nakita ko sa nilalang noon sa gilid ng Tio. Hinabol yun ang hinabol ng mga pinsan ng tatay ko. 3 sila. Ika-4 si Tio noon. Si tatay kasi noon ay nagpaiwan sa bahay ni Aling Teresa. Naabutan ang nilalang na yun, Sir Seth. Hindi ako nagkamali. Hindi kami nagkamali. Si Lorna nga. Para itong pusang galit na naglulutangan ng mga buhok nun. Sobrang nakakapangilabot ang kanyang itsura. Tinataga nila yon. At rasabante. Gusto kong tumulong kaso natatakot talaga ako hanggang sa napuruhan ito. At doon, nung matumba sa lupa ay pinagtulungang tagain hanggang sa hindi na gumalaw at tuluyan na itong binawian ng buhay. Sinunog ang labi nun. Itong si Tio ay mura ng mura. Ang sabi niya ay ginagayuma umano siya ng animal. Kung hindi lamang daw ito namalayan, tiyak ay patay na si Tio nun. Malamang sa malamang din, yung mga nawawalang tao ay dumaan yon sa gayuma o pagmamanipula. Sobrang nakakaawa si Aling Teresa. Hindi na lamang pinalabas nila tatay na inaswang. Pinalabas na lang na inatake. Sinabi ni tatay sa mga pinsan niya na ilihim na lamang ang pagpatay sa aswang. Baka umabot umano sa punto na lumaki ang gulo at manghimasok na ang kinauukulan. Mahirap umanong magpaliwanag. Kami na ang nag-asikaso sa lamay at libing ni Aling Teresa. Matapos naman ang libing niya noon, pinuntahan nila tatay ang Mabinay. Kasama si Tio at mga pinsan nila. Hindi ako pinasama kasi nga abala na ako sa pagtulong sa mga kapatid ko dahil pasukan na. Yung mismong tirahan nila Lorna, napag-alaman nilang ito palang si Lorna ay nayanggaw at matagal ng pag-alagala. Nilihim lamang nila umano yon. Tinutugis si Lorna at baka pati sila ay madamay. Kung kaya't hindi na lamang sila nakialam. Parang tinanggap na rin nila ang kamatayan nito.
Galit na galit si tatay nun. Ba't kamo pinabayaan nila nakakapaminsala ito at nakapatay pa. Pero magpaganon pa man, nangyari na ang dapat mangyari nun. Itong kwentong ito hanggang sa ngayon ay buhay na buhay pa rin sa akin. Hindi lang sa akin kundi sa pamilya namin at ilang mga kaanak. Sino ba namang mag-aakala na yung kababalagan pala sa lugar namin ay likha mismo ng kapitbahay namin na siyang matagal nang tinutugis dahil isang aswang.